Ano nga ang randomness? Kaguluhan. Tama? Isipin mo rin, pagpapasok ka ng kwarto, ano mabilis nga gawin? Guluhin o ayusin? Di hamak, mas mabilis, guluhin. Ganun din ang reaction. Mas magulo, mas more easier to execute. Diba? Kahit naman sa buhay, diba? Pag di mo pinlano, mas madaling nangyayari. Wala lang. Anyways, kasi pag plano, kailangan masunod muna to bago mo gagawin yung susunod, bago mo gagawin yung susunod. Mabagal ang takbo. Hindi kagaya ng hindi masyadong planado lahat, diba? Okay? So ayun, kung gusto mo ilista, okay lang naman. Lahat ng favorable conditions para sa reaction ay tapos na kasi natin. At yan ay mag-a-apply sa inorganic at organic o ng mababang energy ng produkto. Connected nga doon ay mababang activation energy. Diba? Activation energy. Nanghirap ka. Wait. Activation energy. Kasi kung mataas na energy ng reactant, maliit na lang yung activation energy. Ano ba yung sabi natin? Gusto mo ng mababa or negative na gives free energy change. Pero gusto mo ng mataas na equilibrium constant. When we say mataas, greater than 1. Ayos na. Idadagdag mo na lang yung tatlo eh. Diba? Ano yung 6? Gusto mo ng mababang enthalpy change. Ano yung 7? Gusto mo ng mataas na reaction temperature. Ano yung 8? Gusto mo ng mataas na change in entropy. Mga ilagdag lang natin, mga nilagay natin dito. Gusto mo ito negative, positive, positive. Negative, positive, positive. Ayan na. Kasi nagagamit yan sa P-part. No? Ayun ka. Minsan na sudyate, hindi ko alam yun eh. Tapos sabi naman ng iba, hindi kasi sa P-part natuturo. Sa mga lower chemistry courses nga yan kasi dinidiscuss. So, eto na tayo sa general reactions. Okay? Pag alkene-alkyne, laging ano nga, electrophilic addition. Okay? Kay alkene, kay alkyne, ang tatandaan, ang general reaction na sinusunod, electrophilic addition. Kahit mag-isulat. Kung meron akong alkene, tapos meron akong hydrogen halide, let's say HBr. Ano nga ang meron? Remember, ang pi band electrons, madali na tutuloy sa positive. Halogen ay electronegative. Kahit okay. So sa first step, ang ganap, kinopya mo muna. Kinopya mo muna. Kinopya mo muna ganyan. Itong electrons na to, kakabit kay hydrogen. Ito ngayon ang bago mong positive. Ba't nag-positive cell? Eh, nawalan ng electrons eh. Kasi nandito na yung electrons kay hydrogen. Kaya walang problema. Lumayas yung halogen mo na. So, negative, positive, magre-react na yan sa isa't isa. So, kung observant lang tayo, ano nga lang ang nangyayari sa mga addition reaction? Kung ano ang idadagdag mo lang sa double bond, be sure nga lang na mawawala ang double bond. Kasi nag-a-add ka eh. And every time you add something sa alkene-alkyne, nababawasan nga yan ng multiple bonds. Kung pinansin nyo maigi kanina, kaya ayaw ko muna i-touch, baka magkatoksikan tayo, magkahiluhan. Ayan o, addition, may double bond na wala. Yun ang essence eh, ng addition. Nawawala ang multiple bond. And again, sino pwede mag-addition? Double bond, triple bond, alkene-alkyne. Huwag lang kakalimutan, later on, kasama na rin ang may carbonate na aldehyde at keto. For now, alkene-alkyne muna. Okay? Balik. So, sir, bakit mo tinawag na electrophilic addition? Sino ang naunang dumagdag? Hydrogen. Ano nga ang hydrogen? Positive electron labbing. Positive eh. Naghanap ng negative. Kaya tinawag na electrophilic. So, ang tatandaan mo dyan, yung mga pangalan ng produkto. Hindi yung IUPAC name, yung general name. So, ano nga ang tawag sa produkto kapag nag-a-add ka ng hydrogen halide
halide sa alkyl, edi alkyl halide. Alkyl halide. Okay? Ano ulit yung sinabi ni Sir? Kasi gano'n ang tanungan eh. Electrophilic addition daw of hydrogen halide to alkyls produces blank. Alkyl halide. Ganun lang. So, ayun na nga yung general reaction kahit kung nasundan niya. In-explain ko naman na. Pag nag-add ka ulit ng hydrogen halide, ano yung expect mo? Alkyl halide na nga ang produkto. So, this is considering dalawa ang carbon, parehas ang bilas ng hydrogen. Kasi po, pwedeng mangyari magkaiba bilang ng hydrogen. Ayan na. Parang ito, no? Dalawa hydrogen doon, ito isa. So, pwedeng mangyari dalawang product ata. Tingnan natin, ha? Hydrocarbon. CH2. Next time ko lang. So, kung mag-add ka ng HCl, one scenario can be H at Cl. Na kung saan yung electrons doon kakabit doon at yung chlorine kakabit doon. Another possible scenario naman ay yung baliktad. Ayan, nire-write ko lang yung ating dakilang reactant. So, pag nag-add ako ng HCl, pwede rin H dito. O, sige, mamaya yun. Mag-add ka ng HCl eh. Di ba double bond na yun? Yung double bond, sana nakusama siya. Yung double bond, please yan. Please. Di ba double bond yan kanina? Yung double bond na yan, kakamit dito ako. So, magiging ganyan na yan. So, saan kakamit ng chlorine? No choice. Dito na. As you can see, magkaiba yan. Paano malalaman na magkaiba? Iba pangalan. Ano pangalan ng una? 1, 2, 3. 1 chloro, 2 methyl propane. 1 chloro, 2 methyl propane. Ano yung kabila? 2 chloro, 2 methyl propane. Diba? Magkaiba. At basta magkaiba ang name, kahit number, magkaiba po ako. So, sino nga dyan ang mas mabubuo? Yung pangalawa. Okay? Ano kasi ang dahilan? Paano natin kinuha yung unang produkto? Napansin ba? Ito, nag-donate sa H. Yung H, lumandi sa gitna. Ano ang nabuong carbon na positive? Yan siya, ilan nakakamit sa kanya? Isa lang. So, dahil isa lang nakakamit sa kanya, yung electron na nagpapatagal ng buhay niya, konti na. Hindi kagaya sa pangalawang senaryo, yung H, kumabit dito. At ang magiging positive, ito, yung gitna. So, ilan naman papatagal ng buhay niya? Isa, dalawa, tatlo. Mas stable. Mas stable ang tertiary carbocation. Yun yung SS, no? Ito, anong klaseng carbocation? Primary lang. Isa lang nakabit eh. Okay? So, paano mo nakukuha ang stable product? Napansin na ba? Again, dalawa possible product. Pero sabi ko man, mas mabubuo ito. Paano ko ito kinuha? Yung H, sinama ko sa maraming H. Yung hindi H, sinama ko sa walang H na carbon. Ganun lagi yan. Ulit. Yung H, isama mo lang sa carbon na maraming H. Yung hindi H, isama mo lang sa carbon na walang H. Anong rule nga yan? Laging tinatanong, rule na nag-govern ng addition reaction ay laging, ano ba? Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. Ay, pinahiya ko. Yan. Markovnikov's rule. Ang sabi lang naman, yung electrophile daw ay kakabit sa carbon na maraming H, at konti ang carbon. Yung H, isama mo lang sa may H. Yung hindi H ay kakabit naman sa carbon na walang H pero maraming carbon o maraming alkyl. Yun nga yung sinabi niya. Tinagalog ko lang eh.
yung H mo na electrophile kakabit sa double bonded carbon na maraming H or konti ang carbon. Yung hindi H na si chloride, nucleophile, kakabit din sa double bonded carbon na marami ang nakakabit na carbon or konti or walang hydrogen. Which explains why yung H, sinama ko sa H, only product form ka. Kasi pag yung H sinama mo doon sa kabilang carbon, wala. Hindi siya mabubuo. So kakalimutan ang simplified Markovnikovs. Kung nasa ng H, isama mo lang sa H. Yun lang yan eh. So ano ba ibang important na reaction ng alkene nga? Ano ba pwede idagdag? Kumbaga, pwede ka mag-add ng hydrogen halide. Pwede ka mag-add ng water. Okay? Pwede ka rin mag-add ng halogen at pwede ka mag-add ng hydrogen. Pag nag-add ka ng hydrogen, reduction yon. Pag nag-add ka ng oxygen, oxidation yon. So, eto na lang. Water, halogen, reduction, oxidation. Ano ang mga produkto kumbaga? O, gamitin natin sa example. Example lang, hindi laging yan lang ang alkene. Siyempre, doon na magre-react. Ang dami-dami pang ibang alkene. Pag mag-a-add ka nga ng water, mas madali lagi HOH para dito mo agad positive, negative. At ang mga tanungan dyan, iiba pa yung term eh. Imbis na ilagay addition of water, ano sasabihin sa'yo? Hydration. Sana klaro. Ano ba pag remove water? O ikaw, pag nawala ka ng water, anong tawag? Dehydration. O pag nagdadagdag ka ng tubig, anong tawag? Hydration. Ganun lang kasimple. So, inopya ko muna silang lahat, CH3, double bond, CH3. So, saan ko nga isasama ang hydrogen ulit? Sumobra ng H. Sorry, CH2 lang. Excited na naman magdagdag ng hydrogen. Sabay sasama ang H sa carbon na maraming H. Sabay sasama OH sa carbon na konti ang H. Tapos na. Ano? Ano na po? Mati. Kinondense ko pa. Ano na po? OH. Alcohol, di ba? Tama? So, addition of water sa alkanes will give you alcohol. Yun nga lang, kadalasan tertiary. Bakit kadalasan tertiary? Dahil sa Markovnikovs rule. So, yun, yung addition ng water. Ano pa yung nilagay? Halogen, no? Tama? Halogen. Pinakamadali yung halogen, if you ask me. Kasi, wala kang iintindihin Markovnikovs rule. Tama ba? Ano ba kasi ang laman ng halogen? Parehas na halogen atom. Kunyari, mag-add ka ng bromine. Yes, bromine kasi ay common sa synthetics. So, ang mangyayari lang, kinopya ko ulit, CH3, C double bond, CH2, sabay CH3 pa ganon. Ano ang mangyayari? Then, dalawang bromine yan. Ikabit mo lang doon, ikabit mo lang doon. Ayos na, tapos na. Ano ang produkto ngayon? Okay, dalawang halogen. And ang tawag ko dyan, dihalide. Yun nga lang, anong klaseng dihalide? Pag magkatabi sila, ano ulit ang nilalagay natin? Vicinal. Vicinal. Kasi magkalapit. It seems that they are around each other's vicinity. Okay? So, yun. Tapos, add hydrogen daw. Pero kaya kaya. I mean, hindi na ako mag-drawing ng produkto. Ang sabi lang may reduction, addition ng hydrogen. Ano kaya produkto? So again pag nag-add ka ng hydrogen halide, alkyl halide. Pag nag-add ka ng water, edi alcohol. Pag nag-add ka ng halogen, vicinal dihalide. This time, reduction ka rin, addition of hydrogen. Ano mapaproduce? Hindi pa rin ma-imagine. Sure ba yan? Sige, drawing natin. Ano yung dadagdag? Hydrogen. And then add hydrogen. Add hydrogen. Ano ang mabubuo? Mahirap talaga pag-order at nagloko siya. Reset. Alkene, ginawa pa rin alkene. Nagkata ko hydrogen, so hydrogen doon. Mawawala double bond. Ano nag-produce?
alkane. Alkane, di ba? Wala nang double bond eh. CH3, CH, CH3, alkane. Reduction of alkenes will produce blank. Laging tinatanong alkanes. Yan nga rin ang paraan kung paano unsaturated na taba, unsaturated, mantika, ay ginagawa mong solid. Hina-hydrogenate mo. Kung meron kayong butter sa bahay, tingnan nyo. Nakalagay doon eh. Hydrogenated vegetable oil. Mantika, i-hydrogenate mo, maninigas kasi magiging saturated. Di ba pag saturated, wala nang double bond or alkane na or hydrocarbon na. So yun. And lastly, oxidation na. Oxidation naman ng alkene. So ginanyan ko lang. Mag-in-invert ko lang. Ano naman oxidation? Addition of oxygen daw. Anong pinaka-common na reagent? Potassium permanganate nga. At ano ang ina-expect mong product? Ayan. Mali itong decision ko. So dito yung CH3, inangat ko. Di ba yung double bond? Anong ginagawa ng permanganate? Nag-donate nga ng oxygen. So mawala yung double bond. Yun nga lang, oxygen hindi stable hanggang di mapoprotonate. So ano na po? Ano yan? Pag dalawang alcohol na magkatabi. Di ba sinabi na natin nun? Glycol. Yan nga ang common method sa production or synthesis ng glycols. Pag sinabing glycol, ano ulit? Vicinal diol. Magkatabi sila na alcohol. Okay? So yun, yung reaction ng alkynes, parehas na. Iba lang ang mga produkto. Tingnan natin. Alkynes na tayo. Ayan, alkynes. Ganun pa rin. Mag-add ka ng hydrogen halide, mag-add ka ng halogen, mag-add ka ng water, mag-add ka hydrogen, mag-add ka oxygen. Sila pa rin eh. So pag hydrogen halide naman, I'll be using a small alkyne. Ayan. Mag-add ka ng hydrogen halide daw. So let's have HBr. Ano ulit ang nag-govern ng addition reactions? Lagi ng ano? Markov-Nikov's rule. So yung H, obligado kang isama sa may H, yung Br sa kabila. So ano ang mapapansin sana? Uy, may alkene pa. Ibig sabihin lang, obligado pa siya mag-undergo ng isa pa. Yun lang sa alkynes eh. Dalawang beses mag-a-addition. Eh kasi triple bonded. Hindi kagaya ng alkene kanina na double bonded, isang beses lang. Ito triple bonded na eh. Hindi titigil ang mga addition reaction mo hanggang may double bond pa. Yun nga lang, dahil susunod ka ng Markov-Nikov's rule, ito CH2, tapos Br na to, kinopya ko lang. Saan sasama H? Ito sa H ulit. Sa H ulit. Saan sasama Br? Ito sa kabilang carbon. Ayan, ano nga ang magiging produkto? Uy, dihalide. Pero nasa isang carbon lang. Ano nga tawag sa ganyan? Parang kambal, Gemini. Geminal dihalide. For short pa nga, Gem dihalide. Gem. Kasi Gemini ay kambal. So yun yung addition ng hydrogen halide. Mamaya na yung water, medyo komplikado siya. Dito tayo sa addition ng, ano na nga to? Halogen. Madali rin to. Again, alkene, ginopya ko. Applicable pa ba Markov-Nikov's rule kung wala namang hydrogen na idadagdag? Siyempre, hindi na. Ginagamit mo lang yon pag may hydrogen ka nga, isasama mo kasi sa carbon na may hydrogen. Since ang idadagdag mo naman halogen, ito wala ka nang iisipin, Br, mawawala ang double bond. At ayan na naman, may alkene na matitira. So, alam mo na, pwede pa isa pang reaction. Kasi alkene pa yan eh. So, ayun, dinoy ko pa rin ang reactant para lang masundan natin lahat. Dalawang Br, isa dito, isa dito. Okay, inangat ko dito para hindi tayo malito.
So yung VR, dinagdag ko na. Siyempre, mawala na yung double bond. Tapos na po reaction, anong produkto? Uy! Isa, dalawa, tatlo, apat, di tetrahalide. Ganun kasi mga tanungan. Addition of hydrogen halide to alkynes produces gemdiehalide. Addition of halogens to alkynes produces tetrahalide. Ang good news sa mga alkynes na nakakalito, hindi masyadong tinatanong. Kasi ito ang mas tinatanong, yung addition ng water. Okay? So yun, pero minsan lang natanong yung mga halide niya. Isipin mo na lang, pag hydrogen halide, ano ang ina-add mo? Isang halogen lang eh. Eh di ba dalawang beses na nagre-react? Kaya ang produkto, dihalide. Ngayon, pag halogen ang dinadagdag mo, given na dalawa na kagad yun, eh dalawang beses nagre-react. Tama? Dalawa yung atom ng halogen mo eh. Dalawa. Kung dalawang beses siya magre-react, eh di apat. Diba? Yun lang. Basta-basahin mo lang yung terms, mapipick up yung patterns. So, kung mag-a-add ka ng tubig, ano ganap? Ayan na. Tubig. Add water. Positive, negative. Saan sasama yung H? Sa may H. Eh, di nilagay natin ganun. Saan sasama yung OH? Sa walang H. Huwag mo lang kakalimutan na rule of 4, need mo magbura ng multiple bond. Ano ang nabuo na tinatanong na nga nowadays? Alkene na may ol. Ang pangalan nga, enol. Ayan na. Narinig nyo dapat yan sana sa PICOG. Maraming ganyan sa PICOG actually. Yung enol mo nga, bale, unstable. Sobra. Sobra ha? So, ibig sabihin kung sobra, ayan na. Kinopya ko muna. Kung sobrang reactive, unstable, yan ay kailangan mag-undergo ng rearrangement reaction na sige reversible, pero it is favoring the stable form. Kinopya ko muna. Sana nakikita natin na. Sige na nga, i-extend ko pa. Baka mamaya magkadulingan eh. Baka maisip ng iba, teka muna, akala ko ba parehas dapat yun? O sige, dahilan niya ko, CH3, OH, double bond C, tapos H, tapos H. So ano ang meron sa mga enol? They undergo tautomerism. Madalas makikita rin sa PPAR at sa ibang subjects ata. Ito daw ay nagto-tautomerize. What do you mean by tautomerism nga? Interconversion between two forms na mas nagdo-dominate yung stable form. Ang enol laging unstable. Ang mangyayari dyan, yung electrons na yon lumilipat sa oxygen. So lalayas yung hydrogen, lilipat sa kabila, at pag kinondense mo na, CH3 na. Diyan ka nga lang makakakita ng ketone sa mga alkynes. Ketone, di ba? RCOR. At ang tawag sa phenomena, keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism. At laging stable ang keto form. May gamit yon. Ang daming tanong sa biochem nga. Pag daw ang purine pyrimidine ay nag-form ng tautomers, ano lagi ang mabubuo? Yung keto. Kahit saan mo dalhin yan, lagi siyang mas stable. Wag mong pipiliin yung enol. Pinaglilito lang. So, keto-enol tautomerism, interconversion between keto at enol. At lagi mananalo yung stable na keto. Okay? So, yun yung addition ng water. Addition ng water. Okay na tayo sa tatlo. Sana okay na yung reduction. Sana. Bakit? Ano nga pag-reduction? Ito na naman kami. Add ka lang ng ano? Hydrogen. O kahit huwag mong copy, kung gets mo na yung pattern. Mag-add ka hydrogen eh. Ito isa. Magiging ano muna? Alkene.
Alam na alam, kanina lang eh. Ang alkene ba hindi reactive? Siyempre, reactive. So, magre-react pa yan ng isa pang beses. Lagi naman ganun pag alkyne, 2 beses magre-react. So, kung mag-add ka ng hydrogen, 1, 2, mawawala nga ang double bond sa dulo. At ano rin ang mapoproduce? Parehas ng alkene. Tama? Reduction of alkene, reduction of alkyne will give you alkane. Parehas. Alkane, di ba? Wala nang multiple bond eh. And lastly, yung oxidation. Sa oxidation ng alkynes naman, lagi nga yung cleavage. Cleavage. May nahati. Hindi cleavage na ibang context, na bastos. No? Para lang klaro. So, ito ang gagamitin kong example. Alkyne pa rin, pero this time, nasa gitnang-gitna yung triple bond. Ang usual reagent nga actually ozone. Opo, may ozone na reagent. Ngayon wala ka dahil hindi naman yan usually accessible. Potassium permanganate nga. So, oxidative cleavage. Okay? Kinopya ko muna. Kinopya ko muna si alkyne. Ano ang nagagawa nga ng ozone at potassium permanganate kay alkyne na sobrang reactive compared sa alkene? Nawawala lahat ng bond. Tapos, 1, 2, 3. Kasi 3 oxygen yun eh. 1, 2, 3. Kasi 3 oxygen yun eh. Yun nga lang, lagi yan may acid treatment kasi oxygen, hindi yan magiging stable nang walang hydrogen. So ano nga ang produkto ng oxidative cleavage ng mga alkyne? Ano? Ang produkto? Ha? RCOOH. RCOOH. Diyan ka pala nakakita ng product na carboxylic acids. So, adding hydrogen halide, ano ulit ang produkto? 2 beses eh, dihalide. Add ka halogen, tetrahalide. Add ka water, ano ang produkto sa alkynes? Ketones. Ketones. Kasi nagkiketoinon, automerism. Add ka hydrogen, ano na maproduce? Alkane lagi. Add ka oxygen, acids. Okay? Kasi pag alkenes, add ka hydrogen halide, wala kasi dyan, sir. Ano? Add ka hydrogen halide, 1 beses. Alkyl halide, diba? Add ka water sa alkene, alcohol, usually tertiary. Add ka halogen sa alkene, halogen 2 eh, dihalide. Add ka hydrogen sa alkene, kamukha ng alkyne, alkane. Add ka oxygen sa alkene, glycol. Glycol, di ba? Lobat na sila. Ayan. So, ayun. Sige, next meeting na yung benzene. Matutusta utak nyo dito. Ano, quiz pa? Top out lang. Sige na, next meeting naman. Benzene. Pero post-test na tayo, ha? Okay. Next week. Oo. Ano? Ha? Hindi. 16 slides. Sige na, continuation na lang. Next week na. Tatapos naman nga tayo ng 1 week midterm exam. After the sige. I-prepare ko na yung inorganic na yun. Sasagutan pala yung inorganic na. Request mo. Kasi. Oo, yung chem. Kasi naka-exam. Sige na, classes. Ingat.